Kumusta kayo dyan mga mare at pare? O ito na nga, ang TV5 ay mukhang problemado dito sa dalawang major show nila dyan sa kanilang istasyon. Itong Eat Bulaga at ang Will to Win ay parehas sad-sad sa rating. Alam mo ba mga mare at pare, nung tininan ko yung rating ng Nielsen noong August 10, doon ko nakita na ang It's Showtime ay meron 6.7% na average rating. Ang It's Showtime na 6.7. Samantala ang Eat Bulaga ay merong 3.5%. So average of 3% rating. Tapos ang Will to Win ay merong 1.7%. So ang rating niya is from 1 to 2% rating. So ibig sabihin pare, ang It's Showtime ay naglalaro ng 6 to 7% ang rating nito. Minsan lumalampas pa ito at nagiging 8 point something percent. Pero consistent sila sa 6 to 7% na average. Ang It's Showtime naman, mapapansin mo naman na naglalaro from 7 to 4%. Dati na tong ganito ang tawag nito, ang takbo ng rating ng Eat Bulaga nung panahon pa ng bakbakan nila ng tahanang pinakamasaya, lagi nasa 3 to 4% ang kanilang rating average sa Nielsen. Itong namang Will to Win, mapapansin mo rin na ang kanyang average rating na nakukuha sa Nielsen ay 1 to 2%. Ibig sabihin, minsan 1.8%, 1.7%, minsan naman ay 2.3% sa mga ganun. Hindi sila lampas sa 3%. So, ano ang nangyayari, pare dito sa dalawang show ng TV5 na Eat Bulaga at Will to Win? Ayan ang pag-uusapan natin. Okay, umpisa na natin. Bakit nga ba hindi na naka-revive, hindi na naka-recover ang Eat Bulaga dyan sa TV5 mula nang lumipat at kunin ni Goson ang It's Showtime? Kung natatanda niyo mare, ang daming nagre-react sa ginawa at balak ni Goson na kunin ang It's Showtime at ilagay dyan sa Channel 7 o Kapuso Network bilang pamalit sa tahanang pinakamasaya na umalis dyan sa noon time slot. Pero walang nakakaunawa kung ano ang iniisip ng Goson. Yun naman pala, alam ni Goson na matinding kalaban ang It's Showtime pag magkataon na kunin nila ito at ilagay dyan sa noon time show. At yun nga ang nangyari pare. Matindi ang performance rating ng It's Showtime dyan sa Nielsen TV rating mula nung kunin ni Goson. Akala ng iba, lalo na ako, akala ko yung salvo opening nila sa GMA7 Kapuso, akala ko isang araw lang na mataas ang rating. Akala ng iba na bababa ito at mauungusan uli ng Eat Bulaga dahil salvo opening lang naman yan. So natural lang na excited ang tao na manood. Pero mare, ito talaga nakakagulat. Hindi na naka-recover ang Eat Bulaga sa kanilang dating consistent high rating. Naungusan talaga ito ng It's Showtime at talagang hindi na nakagalaw ang Eat Bulaga. Hindi na ito naka-recover mula sa kanilang mababang sad-sad na rating. Ano naman ang tuko sa Will to Win? Sa Will to Win, akala ng iba ito na ang lalaban sa It's Showtime. Pero ang laki ng hindi inaasahan ng tao na ang mataas na expectation dyan kay Willie Rebillame na show niya na Will to Win ay sasadsad ito sa 1.2% rating lang. So hindi man lang ito nakaabot sa 4% o 3 point something percent. So hindi inaasahan na ang performance ni Will to Win dyan sa rating game sa Nielsen ay magiging sadsad ang kanilang record. So, ang tanong, ano ba ang nangyari sa dalawang show na ito na parehas naging sadsad na lang at hindi na naka-recover? Okay, tulad ng sinasabi ko noon pa, nung
yung tinatopic ko yung Tahanang Pinakamasaya at Itbulaga at ang It's Showtime, na tatlo naman talaga sila dati. Ang It's Showtime talaga ang aarangkada ng husto dahil sa ang demographic viewers ng It's Showtime ay mga Z generation. Ito yung mga digital born generation. So, siyempre, ang taste niyan, yung show na papasa sa panlasa nila. Ito ang tanong. Gaano ba karami ang Z generation para mahakot ng It's Showtime ang viewership? Marami ang Z generation sa Pilipinas. Sabi nga ng mga marketing strategies, ang Pilipinas ay puno ng mga youth generation, young generation. So, hindi malayo na ito ang secret formula ng It's Showtime. So, balik ulit tayo sa Itbulaga. Bakit nga ba hindi na nakarecover ang Itbulaga? Kung napansin nyo, ibinabalik na unti-unti ng Itbulaga ang dating portion nila, ang dati nilang mga segment nung nandoon pa sila sa Channel 7. Ibinalik na nila ang judgmental, diba? Tinanggal na nila yan. Akala nila, pag ibinalik nila ang judgmental, aarangkada na. Ang hindi pa rin nawawala ay ang Sugod Bahay na nandyan pa rin. Pero, hindi rin ba kayo nagtataka kahit todo effort na yung Juwapaw dyan sa barangay, actually nakakatuwa talaga ang Sugod Bahay. Doon ako natutuwa doon sa portion nila Jose sa Sugod Bahay. Dahil talaga namang impromptu ang kanilang mga tirada dyan. So, hindi yan nawawala. Consistent yan na nandiyan sa Itbulaga. Ang isa pang ibinabalik nila ay yung game noong una pang game ng Itbulaga, yung pahula ang game, idro-drawing ng contestant, tapos may maghuhula kung ano yung mga clue na idro-drawing, kung ano yung title ng idino-drawing niya. Parang draw game siya. Na naalala niyo ang Itbulaga, merong pahulaan, idro-drawing, tapos sasabihin mo kung pelikula o title, o ng pelikula, Tagalog o ano. Yan. So, unti-unting ibinabalik ng Itbulaga ang mga portion o segment dati na kanilang ginagawa, hoping, siguro, para sa akin, ay makuha ulit nila ang viewership dyan sa noontime show. Isa pa sa kanilang ginawa dyan sa Itbulaga ay ang pag-create ng 1980s revival dance show, kung saan invited ang mga legit na mga dancers noon na dance group na sumikat noong 1980s hanggang 1990s. Inimbitehan nila dyan at para magkaroon ng dance competition among the famous group noon noong 1980s at 1990s, kung saan sila ang nagpasikat ng mga dance step ng mga sikat na mga sayaw. So, hindi rin umubra yan, mare-pare, no? Hindi pa rin umubra ang kanilang segment na yan. So, siguro nag-iisip talaga mga kanilang mga production assistant, creative consultant kung ano ang mga dapat gawin para makarecover sila. Kasi talaga maripare mula nang lumipat ang It's Showtime sa GMA7, hindi na sila nakarecover. Hindi na talaga nakarecover ang kanilang rating at nanatili na lang sila doon sa 3 to 4% average. So, pwede naman sabihin natin na mindsetting lang yan, pwede naman hindi yan pansinin ang rating game. Kasi rating lang yan. Well, pwede rin. After first place, ang It's Showtime, yun din naman ang mindsetting nung panahon na pinakakain sila ng alikabok ng Itbulaga noon, nung nasa GMA7 pa. So, sino mag-aakala na ang dating pwestong ng Itbulaga ng TVJ ay kinuha na at ibinalik na ay ibinigay na ng GMA President Goson kaila Vice Ganda. So, meron mga transition na mga pangyayari na hindi natin inaasahan na ganito ang lalabasan. So, balik tayo kay Will to Win. Ano naman ang dahilan at bakit ito sadsad sa rating? Una, ako ang sasabihin ko dito yung napapansin ko lang. Magulo ang show ni Willie Rebillame. Napapansin ko na todo ang kanyang effort at parang hirap na hirap siya mag-host sa kanyang game. At parang hirap na hirap siya magsalita. Parang gusto niyang
maging dominante sa kanyang sa kanyang show sa labanan ng mga rating. Pero parang bigo pa rin ang lahat ng mga ginagawa niya kasi talagang hindi pa rin makausad sa rating ang kanyang will to win. Pero sasabihin ng iba, bakit iisipin ang rating game? Bakit natin iisipin ang Nielsen? Ang importante, merong show na nagpapasaya sa bawat Pilipino, which is good. Tama yun, pare. Tandaan natin, lahat ay nakasalalay sa Nielsen TV rating game. Kahit noon naman ang Itbulaga ay nakasalalay sa Nielsen, lagi nilang binabanggit ang Nielsen. Ang GMA noon, laging binabanggit ang Nielsen. Ang si Willie Revillame noon na nasa channel 2, lagi rin binabanggit ang Nielsen. Nakasalalay sila sa Nielsen kasi nandoon ang mga performance ng bawat show. Kung ito ay may mga viewership, kung may malawak na viewership sa kanilang show. At the same time, itong rating game, ito ang magbibigay sa mga advertisers kung saan sila maglalagay ng kanilang product.